Alright, alright. O, sige. Doon natin to. Punta na natin to para matapos tayo kaagad. Pasukin. Oops, wait. Sorry. Facebook din pala yun. Akala ko YouTube. Okay, ito na, mga kabsat. Liitan natin. Okay, yan. Pwede na yan. Tapos, bilisan natin. Playback. Yan. Okay, play. Joash Malimban live nag-uulat mula Calamba, Laguna. Joash, so ano ang sinabi ng bagong witness na ito na si Arvin Mangyat o Manggiat? Yan na. Muli na, eksklusibong muli natin nakapanayam kanina si Calamba City Councilor Arvin Manggiat, yung bagong witness na lumulutang dito sa missing Sabongeros case. At ang pinakabago niyang revelation o pasabog ay yung alleged link ng mga sangkot na polis sa drug war operations. Uy! Shout out, Ma'am Marilyn! Shout out! Missing Sabongero, parehong grupo umano ng mga polis ang sangkot sa ilang extrajudicial killings noong kasagsagan ng madugong war on drugs. Marami sa kanila, intelligence officers. Yan ang kinumpirma ng bagong lumulutang na witness sa kaso ng mga missing Sabongero, si Calamba City Councilor Arvin Manggiat. Maalala nyo to, guys, si Manggiat, ito si councilor na dating pulis din, no? Pero niratrat siya ng 290 plus. Tama ba? Basta 200 plus na bala. Pero kahit isa doon walang tumama. Parang may kwanto may agimat. O sige, tuloy, pasok. Ang dating kapitan na siyang inambush at tinangkang patayin umano ng bilyonaryo at gambling tycoon na si Atong Ang matapos mapagkamalang sangkot sa Panchochope. Intel operatives. Sila yung mga nasa Intel. Sila yung nanguhuli sa gambling, sa drugs. Ayan. Sila yung gumaganap na mga pinag-uutos sa kanila, yung mga ino-operate nila. Like, yung mga ambush na yan. Di ba nung panahon na yan, parang legal ang pagpatay sa drug pusher. Agoy, legal ba? Nako, nung panahon na yon, kaninong panahon yon? Panahon ni Digong, mga kakabsat. Okay, tuloy. Shoutout sa 200 viewers, mga kabsat. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Sila yun. Sila yung gumagawa niyan. So, sabihin natin, sir, yung ginagawa ng mga kooperatiba nito, kumbaga, hindi siya entirely legal. Medyo off the record yung ginagawa. Mas maraming off the record. Dating master agent ng isabong operasyon si Manggiat. Kwento niya, mismong ang whistleblower na si Dondon Patidongan ang kumontak sa kanya para ipaalam na ang kanyang dating boss, ang mastermind sa tangkang pagpatay sa kanya noong 2021. Nag-usap kami. So, buong akala ko, pag-uusapan lang namin yung mga sabungan niya dito sa Laguna. Kasi may mga sabungan siya dito. Akala ko yun ang i-offer niyang business. Nagulat na lang ako nung tanongin niya ako kung may suspect na raw ba ako dun sa mga umambo sa akin. Sabi ko meron. Sabi ko nga mga pulis. Sabi ko oo, mga pulis. Sabi niya, alam mo ba kung sino mastermind? Sabi ko, yun ang hindi ko alam. Yun, sinabi niya sa akin na si Boss AA daw ang nagpa-ambush. Oh, si Boss AA daw. Kilala niya na kung sino si Boss AA, mga kakabsat. Nakapaw! Sa akin, so nagulat ako. Sabi ko sa kanya, sigurado ka pare, anong kasalanan ko? Yung agad ang una kong tinanong sa kanya, anong kasalanan ko? Ba't ako pa-ambush? Paglalahad ni Manggiat. Naku po, mga kakabsat. Naku po. Agoy. O, sige tuloy. Bigla umano siyang nasama sa high value targets noong 2021. Ito yung listahan ng mga personalidad na sangkot umano sa illegal na droga. Depensa niya, wala siyang kinalaman dito at pauna nang natanggal ang kanyang pangalan sa listahan. Kaya laking gulat niya nang malamang muli pala itong ibinalik isang araw matapos maganap ang pag-ambush sa kanya. And then after nung ambush sa akin, tinawagan ako ng opisyal na tumulong sa akin para matanggal yung pangalan ko sa HBT. Tinanong niya ako, ano nangyari? Sabi ko, sir, ito na-ambush. Sino daw suspect ko? Sabi ko, yung mga dati pa rin, sir. O di ba wala na naman yung pangalan mo sa HBT? Sabi ko, oo nga, sir. So, ginawa niya, binerify niya ulit. So, nung day na ma-ambush ako, kinabukasan, ibinalik yung pangalan ko sa HBT. Ani Manggiat, hindi umano pumasok sa kanyang isip na si Ang nasa likod ng ambush sa kanya. Kaya nagulat umano siya sa inilahad ni Patidongan. At tinanong niya ako kung sino yung mga suspect ko. So, sinabi ko, mga pulis. Sabi niya, sino? So, sinabi ko isa-isa sa kanya. And then sinabi niya, oh, tama, yan nga yung mga umambush sa'yo. Yan din yung mga nakakausap niya tungkol sa mga nawawalang magsasabong. Una nang inilahad ni Justice Secretary Boying Remulla sa Billionaire News Channel na intertwined ang missing Sabongeros sa mga patayang naganap noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ni Manggiat sa news team na kilala niya ang karamihan sa mga pulis na kasalukuyang nasa restrictive custody ng PNP. Pero daragdagan pa raw niya ito ng 3 sarhento at 1 police colonel. Oras na magsampa siya ng kanyang official complaint sa NAPOLCOM sa susunod na linggo.
Corina, nandito tayo ngayon sa labas ng Camp Vicente Lim dahil sinundan natin yung mga pamilya ng missing Sabongeros. Dahil kanina, kinuha na ng PNP CIDG dito sa May Kalampag yung kanilang official statements. At i-corroborate daw ito doon sa statements ng ibang witness tulad na lamang ni Julie Dondon Patidongan para makapagsampa ng... Alright, salamat. Bilyonaryo News, mga kabsat. Naku po, talagang ano yung tawag nito? Prangkahan na, mga kabsat. Naku, problema dito si AA, mga kabsat. Ako, di ba? Problema talaga dito si AA. Ito, punta naman natin yung interview ni anong pangalan nito? Ni